Naiinis din si Sushi Aji nang marinig ang mga salita ni Sunjing Sal. Malakas na sinabi na ang mga profesional na koponan ay talagang ordinaryo lamang at kung wala si Iwo, Miss Yeonho at mamamatay na sana ngayon. Galit na galit din si Xiaoji at hinihiling na sana ay agad niyang hampasin si Sunjing So sa mukha. Agad na tinakpan ni Sang Cheng ang kanilang bibig at pinaalalahanan ang kanyang dalawang kasamahan na kumilos sa harap ng isang profesional na koponan. Humingi din ng paumanhin si Mr. Lan sa inasal ng kanyang dalawang miyembro na may bukal sa bibig. Ngunit ipinaliwanag din ni Master Lan na nandoon lang sila para manood, at si Yuwo lang ang lalaban pagkatapos magsalita ni Master Lan mula sa likuran. Isang napakalaking enerhiya ang halos tumama sa katawan ni Sunjing So nang lumingon ang lahat ng miyembro ng elite team, nagulat sila nang makitang kasalukuyang nakaharap ang Dragon Beast sa isang misteryosong lalaki na may napaka-demonyong aura. Napagtanto nila na si Yuwo yun, ngunit hindi nila inaasahan na ang binata ay may napakalaking power pressure na nalampasan ng isang boss monster. Miss Hugh ay halos hindi makapaniwala na si Yuwo ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Ngayon, ang buong elite na miyembro ng koponan ay itinulak papalayo dahil sa napakalaking enerhiya ni Yuwo at ilang naglalabas ng napakalaking enerhiya. Maging ang dragon na si Kishiwara Akao ay umami na ang lakas ng binata sa kanyang harapan ay kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya. Ang dragon na hayop ay umungal, lumikha ng isang malaking bola ng enerhiya upang salakayin si Yuwo. Aba, lahat ng tao sa lugar na iyon ay kailangang naka-standby para sa pinakamalakas na pag-atake ng boss monster. Binalaan din ng system si Yuwo na mag-ingat dahil ang pag-atake ay isang napakadilim na magic attack. Maaaring ma-absorb ang pag-atake, ngunit kung lalampas ito sa isang tiyak na limitasyon, magdudulot ito ng pinsala, kaya susubukan ni Yuwo na ay absorb ang mga pag-atake mula sa mga halimaw ng boss sa abot ng kanyang makakaya. Namangha pa ang mga elite na miyembro ng koponan nang makitang maaaring makuha ni Yuwo rope ang naturang pinsala. Pagkatapos ng mabuksan ang kanyang damit, ngumiti si Yuwo sa sobrang nakakatakot na paraan. Pagkatapos nito, ginulong niya ang kanyang katawan at ang mga numero ay nabuo na parang isang higanteng bola sa langit. Nagtatanong ang mga tao kung ano ang ginagawa niya at bakit siya bumuo ng ganoong porma sayon. Nagsimulang mag-alala ang mga taong nanonood nang makakita sila ng mga kislap ng liwanag mula sa bola, at may mga kakaibang tunog na nagmumula sa loob ng misteryosong malaking bola. Maaari pa itong baguhin ang laki upang maging mas malaki ng napakabilis. Sa wakas, dahan-daang bumukas ang higanteng bola at lumitaw ang isang pulang dragon na umuungal ng kakilakilabot. Hindi man lang naisip ng mga tao na ang binata na ito ay lalaki ng lalaking yon. At maaaring maging tulad ng isang malabo at makapangyarihang dragon, nagtaka sila, kung si Yuwo pa rin ba ngayon ang nakakatakot na aura ng dragon. Tinakpan ni Yuwo ang aura ng boss monster Kasha o isang baka. Maging ang lilang dragon ay mukhang maliit sa harap ni Yuwo, na wala ang dragon. Tinanong ni Kishiwara Akao kung bakit pamilyar si Yuwo. Sino siya? Siya ay Yuwo. Sa maikling sumagot na ito ay wala na sa negosyo ni Kashiwa Akao Dragons. Pagkatapos nito, ang pulang dragon ay agad siyang gagawa ng isang higanteng bowl ang apoy at aatake sa kanya habang kinakagat ang dragon Kashiwa Akao. Ang dragon ay umungal sa sakit habang ang maliit na katawan nito ay nilalamon ng Yuwo. Agad na nagdilim ang kalangitan, na may kidlat na tumetama habang ang labanan sa pagitan ng dalawang dragon ay mukhang lubhang nakakatakot. Sinabi ni Mr. Land na ang ganitong uri ng kagilahil-alas na eksena sa labanan ay tinatayang imposibleng makita nilang muli sa kanilang natitirang buhay. Hindi man lang naisip ni Zhang Cheng na ang isang hanggal na binata na tulad ni Yuwo ay maaaring maging walang ingat sa ganito. Paano ba dapat purihin si Chaldi sa pagdadala ng kayamanan sa kanilang koponan para sa pagdadala ng kayamanan sa kanila? Samantala, hindi inisip ng elite team ng Magong na maaaring magbago ng ganoon ang mga tao. Tila na naginip sila dahil nakakita sila ng isang kapangyarihan na mas abnormal kaysa sa boss monster. Naisipan pa nilang bumili ng mga ganitong skin sa kabila ng presyo. Samantala, nananahimik lang si Sunjing Sal na may malamig na ekspresyon. Tanong ni Chen Chen sa dakilang ginang sa langit. Nakakita na ba ang kaakit-akit na babae na yun ng boss monster na lumaban ng ganitong sukat? Dahil siguradong nakakamangha ang laban na ito. Sumagot si Miss Hugh, na may nakita siyang mas exaggerated kaysa sa laban na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na kayang lumaban sa isang boss monster na mag-isa. Kahit na maaari mong sugpuin ang isang napakalakas na halimaw na multo sa kanyang puso.
Sa ngayon, Miss Hugh, at sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit mahal na mahal ni mismo si Yuwo. Ngunit nagulat siya dahil wala pa siyang narinig na kasama niya at lumakas tulad Yuwo. Bago pa dun si Miss Hugh at nagtataka kung sino talaga si Yuwo. Samantala, si Bosco, na nagkukunwaring patay pa din, ay napasulyap din kay Yuwo sa laban ng Boss Monster. Nagulat siya nang makita ang isang tao na nakikipaglaban sa isang Boss Monster na mag-isa. Hinala niya na si Yuwo ang sikretong sandata ng grupo ng Magong team. Kinailangan niyang magpanggap na patay na at humanap ng pagkakataon para mabilis na makatakas sa lugar na yon. Samantala, ang tanging natitirang miyembro ng pangkat ng Poison Fang ay napaluhod na lamang. Nang tingnan ang dalawang dragon na naglalaban sa langit, alam niyang abnormal na ang lakas ni Miss Hughes, ngunit hindi si Yuwo na inaasahan na magkakaroon ng maging mas abnormal kaysa kay Hugh. Naisip ng lalaking ito na kahit nabigo ang kanyang misyon, wala siyang nagawang walang kabuluhan dahil magre-report siya sa senior management tungkol kay Yuwo. Samantala, ang Kashiwa Akaw ay nagtatanong pa kung maaari bang pagkalamon ng kanyang mga kapwa-angkan at mamanahin ang kapangyarihan ng dragon dahil ang mga Kashiwa Dragon ay naramdaman na sila ay may kaugnayan sa dugo. Dragon. Tanong ulit ng Kashiwa kung makakadagdag ba sa power ng prey. Bakit ang pulang dragon sa kanyang harapan ay handa pa ring maging isang ordinaryong tao? Bakit hindi sumali sa kampo ng halimaw upang ibahagi ang kilig sa pagpatay sa sangkatauhan at iba pa? Ang kanyang mga salita ay kinagalit ni Yuwo. At medyo mahirap at mas mahirap hanggang sa siya ay naihulog ni Yuwo sa harap ng lahat. Pagkatapos ng warrant ng Kishi, natalo ni Yuwo. Ang pula na dragon ay umungal ng napakalakas. Ang pula na dragon ay umungal ng labis. Maging ang lahat sa lugar na iyon ay kailangang takpan ang kanilang mga tenga dahil sa ultrasonic na dagandong na ibinubuga ni Yuwo. Natakot si Xiaoji na si Yuwo ay nagsisimula ng masiraan ng loob dahil parang tila siya ay sasalakayin sila ng walang pinipili. Bukod dito, sa oras na ito, ang malaking pulang dragon ay biglang lumipad pababa patungo sa bawat isa sa ibaba nito. Nagsimulang mag-alala at matakot ang buong elite team. Dumagsa sila para umiwas dahil nag-aalala sila na nababaliw si Yuwo at wala nang pakialam sa sinuman. Samantala, nakatayo lang ang team ni Mr. Land, nakangiting puno ng kumpiyansa na gagawin ni Yuwo. Sinadya nilang hindi nagtipid dahil naniwala sila kay Yuwo. Hindi posibleng saktan sila ni Yuwo dahil sa kanilang ugali. Inakala ng elite team na lahat ng miyembro ni Ling Land ay baliw at lalamunin sila ng nakakatakot na alon ng dugo. Sa katunayan, ang buong pangkat ni King Lan ay natabunan ng napakalaking alon ng pamumulaklak, ngunit dahan-dahan, nawala ang alon ng dugo at si Yuwo ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sabi ni Yuwo, paano niya magagawa ang hindi makatwirang bagay na lunukin ang sarili niyang kasama? Hiniling ni Yuwo sa kanilang lahat na huwag magpanik dahil nasa ilalim pa rin niya ang lahat. Pagkabalik ni Yuwo, lahat ng miyembro ng team ni Mr. Land ay agad nang umiti ng husto. Pagdating ni Yuwo nagsigawan ng malakas na mas gwapo si Yuwo kaysa sa kanila. Napangiti si Master Land at hiniling sa kanilang dalawa na huwag istorbohin ang isang lobo sa ngayon, dahil mahina pa rin ang binata pagkatapos ng labanan. Samantala, si Zhang Cheng ay agad na nagbigay ng pagpapagaling upang maibalik sa kondisyon ang katawan ni Yuwo. Habang ginagamot, sinabi ni Yuwo na ayos lang siya at kaya pa niyang mabuhay. Ang sistema ay ipinaalam sa kanya na siya ay kasalukuyang nasa proseso ng pag-aayos sa labanan. Ang oras na ito ay tumagal ng 60 segundo at 60 milyon ang automatikong ibinawas sa account ni Yuwo, at dahil sa paggamit ng ultimate move along, isang karagdagang 100 milyon ang mauubos. Kaya kabuo ang 160 milyon ang nabawas sa host account sa kanyang puso. Napakalakas ng pag-iyak ni Yuwo dahil gumastos siya ng napakaraming dagdag na pera para magamit ang makapangyarihang kasanayan ngayon. Kung hindi dahil sa swerte niya na makilala ang lihim na demonyo, hindi siya maglalakas loob na gumastos ng ganoon kalaki. Gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Tinulungan kaagad ni Shaggy Aji, si Yuwo, at tinanong kung okay ba ang presyo. Mahinang sagot ni Yuwo na okay lang siya, pero masakit ang puso niya at masakit ang puso. Lumapit din si Mr. Lan sa binatang ito at binati siya sa kanyang tagumpay sa pagkatalo sa isang napakakilabot na boss monster. Ngunit binalaan din ni Master Lan ang binata na maging mas maingat dahil nagpakita siya ng ganito sa harap ng maraming tao. Nag-aalala siya na baka maraming mata na nagbabanta sa kanya sa larangan ng digmaan, kahit na naabot na ng binata ang langit, kailangan pa rin niyang maging alerto.
Napangiti si Yuo at sumagot na mag-iingat na siya mula ngayon. Sa puso niya, si Yuo ay labis na humanga kay Master Lan at sa kanyang malawak na karanasan. Napagtanto niya na kailangan talaga niyang bigyang pansin ang convergence kung wala siya sa isang saradong piitan. Speaking of trouble, lumapit ang Mag-ong team kay Yuo at ang koponan ni Master Land ay nag-alala sila at naghinala na sasamantalahin ng Mag-ong team at ibang tao at kukunin ang mga premyong bagay na ibinaba ng Boss Monster. Pero kahit na kailangan nilang harapin ang isang elite team at isakripisyo ang kanilang buhay, para protektahan pa rin nila si Yuo at pigilan ang Mag-ong team na hawakan siya. At ipinaliwanag ni Miss Hugh na ang sinumang pumatay sa boss na halimaw ang premyo ay sa kanya at ang Mag-ong team ay hindi gagawa ng gayong walang ingat at hamak na aksyon. Si Miss Hugh na nagtaas ng kamay at nagsabing gusto lang niyang humingi ng tawad sa kay Yuo. At nakatingin sa binata, saksi ang lahat, nagsabi si Miss Hugh na si Yuo ang unang lalaking nagtagumpay sa pag-akit ng kanyang atensyon. Kaya't taos puso niyang inanyayahan ang binata na sumali sa koponan ng Mag-ong. Ang desisyon ni Miss Hugh na imbitahan si Yuo sa pangkat ng Mag-ong ay natural na ikinagulat ng lahat. Nagtanong si Chunky tungkol sa kaseryosohan ng chairman dahil hindi pa nag-imbita ng sinuman si Miss Hugh na sumali sa koponan bago kay Yuo. At kung paano nagulat din dahil sa lahat ng oras na si Miss Hugh ay palaging inaalis ang ibang mga tao na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan, ngunit ngayon ay ginawa niya. Isang exception para kay Yuo na napakaswerte. Para lang kay Chen Cheng, deserve ni Yuo ang bigyan ng parangal para sa natatangi niyang lakas. Sa kabilang banda, tutol si Yang Zhou dahil inatake nila ang boss at nag-iwan ng 30% ng mga halimaw ng boss na HP, kaya magiging madali para kay Yuo kung sino ang makakatalo nito. Hindi niya tinanggap na talagang nakuha ni Yuo, kahit wala naman silang kinuha sa mga gamit sa katawan ng Boss Monster. Kung gayon, bakit kailangan pang dalhin ni Miss Hugh si Yuo sa koponan noong panahong yon? Nagalit si Su Xiaoji dahil tumutol siya sa kagustuhan ni Miss Hugh. Para sa kanya, kahit na puno ng HP ang Boss Monster, madali itong papatayin ni Yuo. Naiinis siya dahil mababa ang tingin ni Yang Zhou sa ibang tao. Lalong nagalit si Yang Zai dahil nakikialam si Zhu Xiaji sa kanilang mga gawain sa asterisk oras na yun sa iyo at hiniling kay Yun Zai na ihinto ang pakikipag-usap bilang isang miyembro ng koponan ng Mag-ong. Dapat nakita ni Yun Zai ang tunay na lakas ni Yuo. Hiniling niya kay Yan Zhou na huwag ipahiya ang sarili maliban kung gusto niyang umalis sa pangkat ng Mag-ong. Hindi na makapagsalita pa si Yang Zhao, ngunit sa kanyang puso ay napagtanto niya na siya ay potensyal, ngunit hindi pa rin niya ito matanggap. Dahil para sa kanya, si Yuo ay isang walang hiya at mayabang na bata na eksperto din sa pagpapanggap. Inis na inis siya dahil ang hindi makataong sinabihan niya ay gusto ang babaeng hinahangaan niya na parang nagkagusto din kay Yuo. Desidido ba si Yuo na ligawan si Miss Hugh? Magbayad ng mabigat na halaga para sa kanyang mga aksyon ngayon? Sa kabilang banda ipinahayag ni Yuo ang kanyang pasasalamat sa kabaitan ni Miss Hugh, ngunit alam din ng babae na nagpasya ang binata na bumuo ng sarili niyang team kaya humihingi lang ng paumanhin si Miss Hugh kay Yuo at inaasahan niyang sasabihin iyon ni Yuo. Pero para kay Miss Hugh hindi problema dahil kung tutuusin, lahat sila ay miyembro ng Hangzhou Group. Umaasa si Miss Hugh na ang kanilang koponan ay maaaring magtulungan ng comfortable sa hinaharap. Sa puso niya, dati ay hindi siya gusto ng team nila, kahit na dati rin ay hindi ako gusto ng babaeng iyon. Ngayon, pagkatapos makita ang kapangyarihan, binago niya ng 100% ang aid attitude niya. Hindi ako makapaniwala sa pagbabago ng babaeng yon. Sa wakas ay sinabi ni Yuo na hindi siya sigurado na ang kanilang koponan ay maaaring magtulungan. Ang aking koponan ay isang baguhan na bagong nabuo at lubos na nagpapasalamat na inaalagaan ng koponan ng Mag-ong. Si Yuo na umamin na mas nagustuhan niya ang malakas na katwiran kaysa mahinang pagkukunwari. Sa sandaling iyon, bigla niyakap ni Lan Hugh, si Yuo ng mahigpit. Na ikanalito ng lalaki ang babae ay nagpapasalamat na nailigtas siya ni Yuo. Hinding-hindi niya makakalimutan ang kabaitang iyon sa kanya at saka nagtanong kung paano niya masusuklian ang kabaitan ng lalaki. Ipinahayag ni Yuo na huwag masyadong magmadali dahil pag-uusapan nila ito mamaya kung kailangan ng tulong mula kay Yuo. At gusto mong malaman kung pinaplano ni Yuo na gawing utang ng pasasalamat muna ang pagkain. Gayunpaman, para kay Yuo okay lang. Bagamat karaniwan ay talagang kinasusuklaman ni Yuo ang ganoong bagay. Dahil si Yuo ay maaari niyang tanggapin ang anumang hatol. Samantala si Miss Hugh ay tuluyang umalis at nagpaalam kay Yuo. Kaya niyang tanggapin ang hatol mula kay Hugh.
Ibabalik niya ang pagbati, at sa loob-loob naisip niya na hindi talaga simple ang mga babae sa grupong handmill. Sa kabilang banda, agad namang nangaasar si Zhu Xiaji. Kay Yuho ang tila may namumuong kakaiba sa puso niya para kay Miss Yu. Si Yuho ay isang idolo at maaaring maging huwaran para sa kanya. Samantala, sa kabilang banda, paano isisiwalat ni Yuho ang kasabihan tungkol sa kagandahan lamang na karapat-dapat sa mga malalakas sa kasalukuyang kalagayan? Habang ang dalawang lalaki ay patuloy sa pang-aasar kay Yuho. Saka nagsalita si Lan King dahil hindi niya inaasahan na si Yuho ay bahagi ng grupo ng handmill. Noong una, akala niya ay free player ang lalaki. Si Yuho na umamin na kamakailan lang siya sumali, at normal lang na hindi mahuhulaan ng ibang tao. Naalala ni Lan King na 50% ang buwis ng handle group. Nangangahulugan ito na kung ang isang tao ay sumali sa koponan, ang kalahati ng kanilang kita ay dapat ibigay sa grupo ng handmill. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Yuho ay nagtatrabaho ng mag-isa at hindi rin nagbigay ng anumang tulong ang Magong Group. Ang mga regulasyong ito ay dapat na napakabigat para kay Yuho. Hindi natutol si Yuho dahil wala naman talagang ibang paraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yuho na ang kanyang dahilan sa pagsali sa koponan ay dahil sa kanyang pamilya at pagkatapos ay ipapaliwanag niya yon ang kanyang dahilan. Bukod dito, mas komportable at malilim para sa kanya sa ilalim ng malaking puno. Alam niya na sa malupit ang kapaligiran na iyon, mahihirapan siyang gawin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, sa kanyang puso, naalala ni Yuho kung paano niya kinailangan na kausapin si mismo, tungkol sa kung maaari ba itong bigyan siya ng kaunting bawas sa malaking buwis. Habang si Lan King ay hindi tiyak na naiintindihan. At iyon ang pinagkaiba ni Yuho sa kanila. Si Lan King at ang iba pa ay mga ulila na lumaki sa gubat. Samantala, si Yuho ay maraming taong dapat alalahanin sa paligid niya. Kaya ang paghahanap ng mga taga-suporta ay isang magandang pagpipilian. Ngunit para kay King yan, sa huli, hindi na kailangang umasa sa iba ng matagal hanggang siya ay lumakas tulad ng gagawin ni Yuho. Sa halip, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong bumuo ng sarili niyang lakas. Naalala tuloy ni Land Kingdom ang Fortress Blueprint na nakuha noon ni Yuho. Ang Hanmo Group ay may master sa engineering, at siya si Wo ay makakahanap ng paraan para magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Pagdating ng panahon na ang kuta ay maaaring itayo at paunlarin kayong lahat na ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring ilagay doon para wala na si Yuho na alalahanin tungkol sa hinaharap. Si Yuho, syempre, ay napakasaya sa mungkahing ito. Kahit na kaya niyang gawin ito sa kanyang sarili nang hindi humihingi ng tulong sa sinuman, syempre, pumayag si Wise dahil ang pagtatayo ng kuta ay isang maliit na bagay para sa dakilang si Yuho. Pagkatapos ay tinanong ni Yuho ang bawat isa upang makita kung anong mga item ang lalabas sa Boss Core Monster. Na-curious din si Zushi AJ, nakakuha si Yuho mula kay Kashua Akaw Monster Boss ay tila nagbigay ng 400,000 x gumastos ng 100 milyong pera. Bukod doon, makakamit ni Yuho ang isang Dragon Heart sa tamang paraan, Longnang Ring, Tooth Eater, Dragon Sword at gumuhit ng casual na Echo Domain Key. Natuwa nang makita ang huling item na nakuha ni Yuho. Sa kabilang banda, si Zhu Xiaji ay talagang mukhang dismayado dahil ang mga bagay ay hindi mas mahusay kaysa sa nakuha mula sa treasure chest. At ang mga lihim na demonyong pugad dati. Samantala, ang boss monster ay talagang naglabas ng mga ordinaryong bagay at hindi gaanong pera. Pinaalalahanan ni Xing Cheng si Zuo Xiao, Zhang Qiaojing na huwag tingnan ang mga bagay na iyon batay sa kanyang mga pamantayan dahil hindi naman sa kanila ang mga ito at maaaring mas kapaki-pakinabang ito para kay Yuho.